Hey, what's up? Welcome back to sa ating child. It's Bobs TV. Alright, so tayo nagbabalik muli ko mga kababayan. At ito pag-usapan natin, no? Grabe itong ginawa ni Larry Gadon, mga kababayan, dito kay VP Sara. Abay, imagine ninyo, no? Tinawag po niya na boba. Tinawag po na boba at sinabi nga na mag-resign na lang daw dahil walang alam. Okay, so yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. At syempre, shoutouts tayo sa mga followers natin dyan. Maraming salamat sa inyong suporta at sa mga palagi pong nandiyan dyan. Maraming salamat po sa inyo. Okay, so eto, yung nakikita ninyong post ngayon, mga kababayan. No, sabi po dito, napakababaw ng utak mo. Isa kang boba. Sabi ni Larry Gadon. Aray ka. Kawawa naman, tinawag na boba. Wala raw alam si Vice President Sara Duterte, kaya dapat lamang ito mag-resign ayon kay Presidential Advisor Larry Gadon. Kayo po ba gusto niyo mag-resign? Etong si Sara Duterte. Alam nyo, sa nakikita ko, mga babayan, mukhang goodbye 2028 na etong si Sara Duterte at hindi na to mananalo. No? Kung makalus man to sa mga kaso, hindi to mananalo. Malabo yan. Marami nang disappointed, no, dito kay Sara Duterte at sa tingin ninyo, ganitong klaseng tao mananalo sa 2028? Well, depende. Kung pera ang pagaganahin, malamang. Natural yun. Hindi lang kay Sara Duterte. Maraming ganyan, no, na mga politician na kahit na alam nating tagilid na, nananalo pa rin sa eleksyon. Ito, panoorin natin mga babayan. Ano nga ba itong mga sinabi dito ni Larry Gadon, mga babayan, no, dito kay Sara Duterte? Pag-usapan natin yan. Resign, Sara, resign. Dapat nang mag-resign itong si Sara Duterte as Vice President because payag ba kayo o kayo po ba isang ayon na dapat na mag-resign itong si Sara Duterte bilang Vice Presidente, mga babayan? he has lost the moral ground to sit as the Vice President of this country dahil sa laki ng kanyang mga kasalanan. Magmula pa doon sa mga intelligence funds at confidential funds na talaga namang halatang-halata na wilaldas lang niya. Hindi rin niya maipaliwanag talaga, mga babayan, no? At itong mga DDS naman, paniwalang-paniwala. No? Paniwalang-paniwala sila na ginastify na daw yan ng COA. Ang dami pa rin hinahabol sa kanya ng COA. Paano niya sasabihin na malinis siya sa COA? Hindi niyo ba napansin? No, bigla silang nanahimik netong nakaraan na sinasabi nila na number 1 si Sara pagdating sa auditing, sa COA. Nung nagsalita yung COA, bigla silang nanahimik. Paano? Nasupalpal sila eh. Diba? Natamimi sila eh. No? Dahil mahilig sila, kung meron tayong tinatawag na fan factory, mga babayan, no, ang tawag po sa kanila ay fake news factory. Mahilig sila sa ganyan. No, wala silang panagkaiba do sa idolo nila, no, na China, na mahilig sa propaganda. Alay natin. Tungkol din doon sa mga expenses na milyon-milyon ng Office of the Vice President na ang mga naka-item ay sobrang laki ng mga procurement nila. Ito yon, mga babayan, no? Imagine ninyo, laptop, CCTV, no? Motor vehicles, milyon-milyon inaabot. Laptop ba yun nasa 100, 100,000 ata isang piraso. Grabe. Sinasabi lang nila na nagkamali. Pwede ka ba naman magkamali ganun? Paulit-ulit nagkakamali ka? Diba? Akala ko ba magaling yung mga tao ng OVP? Diba? Palusot eh. No, malinaw. Magpapa-audit ka, no, tapos sasabihin mo nagkamali lang. Ganun kadali magpalusot. Sasabihin lang ninyo, ay nagkamali lang eh. Paano kung hindi napansin? Dilusot. Kaso nasita ng COA.
nakita ng taong bayan. Yun yung maganda sa transparency, mga kababayan. No, yun yung maganda sa transparency. Nakikita no, kung ano yung kanilang mga ginagawa. Kagaya niyan, expenses. Nakikita yung expenses Diba? Imagine ninyo, bibili sila ng mahigit 1 milyon halaga ng motor vehicle. Ano yan? BMW? Para saan? Saan gagamitin? 'Di ba? Para ba sa ano? Para ba sa proyekto? Yung mga motor vehicle na milyon ng halaga, proyekto ba ng OVP yan? 'Di ba, mga kababayan? Imagine ninyo 'yon, no? Kaya obvious na ito pong OVP, mga kababayan, ay mayroong tinatago. Mayroong ginagawang anomalya. No, kailan kaya mamumulat itong mga DDS? Kasi imagine ninyo imagine na lang ninyo na milyon ang halaga ng mga ibang pinocure nila. Oh, may dumidepensa pa na kasi yung CCTV daw, set daw yon. Nakasulat CCTV camera. Bakit hindi nila inilagay doon na CCTV system? 'Di ba? System, isang buo. 'Di ba, mga kababayan? Ganun dapat. What if kung ang binilan pala talaga ay CCTV camera lang? Na ganun ang halaga. Maniniwala kayo? Maniniwala kayo sa ganun? Pinag-uutulan tayo ng mga yan. Hindi ka ba naman magkamali ganun? Paulit-ulit nagkakamali ka? Milyon-milyon nagkakamali ka? Mga items na nagkakahalaga ng halos 10% lamang from the amount that you have placed in your expenses. Talagang halatang halata. No? Kaya dapat itong si Sara ay mag-resign na. At itong affidavit ni Madriaga ay punong-puno ng mga katotohanan magmula sa mga detalye, sa mga pangalan at sa mga lugar. Talagang makikita mo yung mga detalye at yung mga pangyayari ay talagang makatotohanan. At kaya dapat ay itong si Sara ay mag-resign. At bakit naman siya papasyal doon sa 10 oras ng gabi, doon sa BJMP, para kausapin itong si Madriaga sapagkat natatakot siya na ito ay ilabas. Nailabas na. Kaya ngayon ay talagang wala nang karapatan itong si Sara na maging vice president. Kaya Sara, resign. Dapat na mag-resign ka dahil wala ka namang alam. Napakababaw ng utak mo. Isa kang boba. Saksakan ka ng boba. Hindi ka marunong magsalita. Lahat na lang gusto mo basahin. Walang laman yung ulo mo. You cannot even speak straight English. You cannot expound your thoughts. Paano na yan? Wala ka man lang statesmanship on anything. Alam mo nung nandun ako sa United Nations General Assembly sa Doha, Qatar, yung mga ministers doon, ang gagaling nila magsalita. Pero sila, mga galing pa ng mga African countries yan, pero ang gagaling nila magsalita nang walang binabasa. Nakakausap namin na talagang based on their experience, yung kanilang thoughts, yung kanilang mga sinasabi, the way they explain, ang gagaling nila. Itong si Sara, napakaboba, saksakan ng boba, walang alam. Kaya talagang hindi siya dapat maging vice president. Buti na lamang at nahalata na natin kung ano pala ang qualities niya, kung ano ang capacity niya, kung ano ang mental state of mind niya. Actually, matagal na po alam ng taong bayan. Nakikita Diba? Talagang napakalayo. Hindi po pwede talagang maging leader yung ganyan dahil boba, saksakan ng boba. At wala talagang alam. At bukod pa doon, indulgence tayo pa. Kaya dapat talaga, mag-resign ka na. Sara, mag-resign ka na. Ginugulo niyo ang Pilipinas. Puro kayo destabilization. Masama ang epekto sa ating bansa. Pero sige pa rin kayo. Hindi kayo nag-iisip para sa bansa. Iniisip nyo, kaya nyo kasi gustong mag-resign si BBM or tanggalin si BBM, ay para makalibre kayo sa inyong mga kasalanan, para magtago ang inyong mga kaso. Kaya ganyan. Kaya kayo nagdi-destabilize. Kaya ikaw, Sara, dapat mag-resign ka na. Wala kang silbi. Boba ka. Boba, saksakan ng boba. Nananawagan ako sa ating mga otoridad na ilipat ng detention si Madriaga because of the propensity of Sara Duterte to order killings. Kung si Presidente Bongbong Marcos, si Lisa at si Martin nga ay inorderan niya na patayin. What more pa itong si Madriaga na nakakulong. Kaya dapat ay ilipat yan at bantayan ng gusto, pati sa pagkain. At baka siya ay lasunin. At baka rin siya ay patayin dyan sa riot dyan, sa BJMP. Kaya dapat ilipat yan sa lalong madaling panahon. Agad-agad ay ilipat. At yan ay bigyan ng proteksyon na hindi siya magagalaw ng kahit sino man. At mahirap na, baka yan ay patayin yan. Alam nyo naman,
Yung kanyang binabanggit doon sa kanyang affidavit ay mahilig magsalita ng ipapapatay. Kaya dapat yan ay talagang pangalagaan. Tama yun, mga kababayan. Dapat talaga pangalagaan. No, ito pong si Madriaga, mga kababayan. No? Babalik tayo dito kay Madriaga, mga kababayan. Eto, sinoplak niya yung mga DDS. So palpal ano sabi dito? Kasi talagang pilit nilang sinisiraan itong si Madriaga, mga kababayan. No, pilit nilang hinahanapan ng butas. Gusto nilang palabasin na sinungaling itong si Madriaga. Ramil Madriaga versus Daryl Yap. Wala akong sinabing classmate ko si Inday. Wag naman sana mag-imbento ng kwento. Dagdag pa niya, may nabasa ba kayo sa affidavit ko na classmate ko siya? Napakasinungaling nyo na. Dati nyo akong kasamahan para sa pagka-presidente kay Madam Sara. Tas ngayon, dahil wala na akong pakinabang sa inyo, sisiraan nyo na ako. Diba? Ganon, mga kababayan. Ano sabi dito? Lakihan natin. Sabi ni Daryl, yung nakuha nilang dapat manira kay Inday Sara Duterte, nakakatawa. Kaklase niya raw sa law school si Inday noong 1991. Ito si Inday noong 1991. No? Yan pa yung sinasabi. Sabi ni Madriaga, wala po akong sinabing classmate ko si Inday. Wag naman sana mag-imbento ng kwento. Sinasabi natin, 'di ba? Mahilig silang manira. Jason sa classmate daw sa SSC Law School si Ramil Madriaga, si BP Sara noong 1991. Elementary pa lang si Sara Duterte noon. Sinabi na ngang hindi daw classmate 'Di ba? 'Di ba? Ano sabi dito? Baliw, siguro di mo nabasa-basahin mo. Wala siyang sinabi na classmate niya si BP. Maliwanag yan doon sa nabasa ko. Pero kung gagawan mo kwento, di ikaw na sinungaling. Fake news na naman kayo. Diba? Diba mga babayan? Nakikita ninyo? Kung paano sila mag-manufacture ng fake news? Wala tayong magagawa. Sanay na sinay sila sa ganyan. Pilit nilang pinagtatakpan, pilit nilang pinagtatanggol yung mga taong gumagawa ng hindi maganda. Okay, so yan muli. Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na suporta dito sa ating channel. Hanggang dito na lang muna ang ating video. Pero syempre, shoutouts po sa lahat ng mga palagi po nandiyan dyan. Please don't forget to subscribe, like, share, at comment yan sa comment section. Kita-kits tayo sa ating next video. Ito muli ang inyong Kuya Mobs dito sa Mobs TV. Peace. I'm out.